Pag nandito ay nainip tayo, no? Pwede bang pakibati yung katabi mo, kapatid, kamusta ka na? Yung iba ay pag umuulan, di natin maintindihan, nasasarapan ng tulog. Totoo naman kasi, masarap matulog pag umuulan. Pero pag ikaw ay naka-mindset, umuulan man, bumabagyo, mahati man ang lupa, sasamba ka pa rin sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, na-miss kita. Come on. Tell to your neighbor, na-miss kita, kapatid. Okay? So, makikiusap ako. Pwede bang paki-move forward tayo? Tayo po ay yung bakanting upuan sa harapan, paki-occupy po natin para maging maayos po sa camera ng langit. Alam niyo po ba, ang langit ay gumagala ang paningin ng langit at kinakapture ang ating Sige po. Are you excited to study the Word of God? Andyan pa ho ba kayo? Are you ready, church? Kung merong mang araw na excited ka palagi, dapat excited ka palagi tuwing araw ng linggo. Andyan pa ho ba kayo? To be honest with you, the best day that I really want to really enjoy and celebrate the goodness of the Lord is Sunday. Amen? Because Sunday is a worship day. Sabi mo, worship day. I will not take you long. Just give me 30 minutes, 45 minutes. Masyadong generous ang ating ngayon ating EMB. Lagi akong binibigyan ng 45 minutes. Just give me 30 minutes and it will be done. Or I'm done rather. So my title for this morning is, Let My People Go so that they may worship me. Can you say after me? Let my people go. Let my people go. So that they may worship me. So that they may worship. You will discover in the Old Testament time how God introduced Himself. But let me discuss first, what is worship? Worship is constitutional upon our creation. Next slide. I should repeat, worship is constitutional upon our creation. Sabihin mo nga, constitutional. Constitutional. In a layman's term, constitutional means constituted or established. Big sabihin, sa pagkalika sa atin ng Diyos, naka-establish na, nandun na, constituted na. O sa mas mababaw na term, inborn. Sabi mo, inborn. Inborn. Once more, inborn. Kaya ang pagsamba ay hindi natututunan. Sapagkat ito'y nasa atin na. Ang kailangan lang maitama kung ano at sino ang ating sinasamba. We'll discover as we go along the very importance of worship, kung gaano ba kahalaga ang ating pagsamba sa Diyos. Because it is constitutional, constituted, established, inborn. Kaya pagdating sa age of accountability, kapag ang sanggol lumaki, naging bata, nagkaisip, naintindihan niya na kung anong mga bagay-bagay sa mundo, alam niya ng tama at mali, dumarating na yung kanyang capacity to worship God. Nag-activate na yung nature niya na sumamba sa Panginoon. Hindi ito isang bagay na hinahanap mo, hindi ito isang bagay na nakukuha mo, ito ay isang bagay na nasa iyo na kailangan mo lang maintindihan. Pagdating ng panahon na ikaw ay nakakaintindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito para sambahin mo ang Diyos na lumikha sa iyo because it is constitutional. It doesn't mean you have a religion, sinasamba mo ng Diyos. In fact, in the Old Testament time, napakaraming religion, napakaraming different kinds of idols. It defiles, it misled, kinontaminate yung pagsamba. Hanggang sa dumating sa panahon natin, napakaraming religion but did not worship the true God. Sad to say, with due respect to every religion, we respect them, but as far as the Bible is concerned, the final authority is the Bible. The Bible is telling us who to worship. Sino yung totoong Diyos? Because it is constitutional upon our creation. It was inherent, inborn.
Next slide. When you worship God, you must also offer something. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, meron tayong ibinibigay. Sabi nga nila, kapag nagmamahal ka, imposibleng hindi ka magbigay. Pag nagmamahal ka, magbibigay ka. Kaya nga yung mga binata na nanliligaw sa mga dalaga, hindi ko na alam kung anong term ngayon ng mga Gen Z sa pandiligaw. Do you know the terminology of pandiligaw? O ano ba? Hindi ko alam sa mga Gen Z eh. What is the term of ano? Ang alam nyo lang, jowa. Hello? Kapag nanliligaw ang binata sa dalaga, may binibigay kasi mahal niya. It is impossible for you to love someone and you will not give. Pwede magbigay ka pero hindi ka nagmamahal. Example, yung mga yumaman sa flood control, nagbibigay sila, very generous pa. Pero wala silang pagmamahal sa bayan. Ninanakaw ang kabangyaman. Nag-usap-usap nga kami, sabi ko, bigyan na lang sa atin yung pinondo. Kahit tigda 2 milyon, buong Pilipinas, lahat ng taong nabubuhay sa Pilipinas. Kahit 120 million lang tayo, biglang tayong tigda 2 milyon, sobra-sobra pa. Yung nailan sa flood control, payag na tayo, 2 milyon. Tayo na gumawa ng paraan para hindi tayo bahain. At least may 2 milyon tayo. Kaysa lang nasayang yung kaban ng bayan. So it is impossible for you to love without giving. So when you love God, when you worship God, you must also give something. That's the lifestyle. Yan ang kanilang ugali sa Old and New Testament. When they worship God, meron silang ibinibigay. Kaya tayo, pag sumasamba tayo dito, meron tayong tinatawag na tithes and offering because we love God. Bagamat may pangako ng pagpapala, our motivation to give is not the blessing itself, but we love God. Kaya pagdating sa pagbibigay, wala tayong boundary because we love God. Kapag natuwa ka sa Diyos, pag minamahal mo ang Diyos, nagbibigay ka without any boundary. Nawawala yung ating karamutan because we love God. Andyan pa ho ba kayo? When you worship God, you must also offer something. Next. I will give a background. Exodus chapter 1, the oppression of Israel. So I will lead you to what? Tingnan natin yung transition in the Exodus. Kaya tinawag na Exodus, paglalakbay, journey. From slavery to the promised land, there is what we call in-between journey, and that is what we call Exodus. Sabi mo, Exodus. What's more Exodus? So Exodus chapter 1 talks about the oppression. Next, Exodus chapter 2, the birth of Moses. Bakit tinatalakay ang buhay ni Moses sa kanyang kapanganakan? Because Moses will have a mission. That's why on the chapter 3 of Exodus, it talks about the mission of Moses. Sabi mo nga, mission of Moses. Hindi kaya ikaw, ako, tayong lahat na nandito may mission din? Sa panahong ito na parang wala na nagmamahal sa bayan. Sa panahong ito parang oppressed tayo. Alam nyo ba, para manatiling makontrol ang mahihirap, kailangan ng mahihirap ay manatiling mahirap para makontrol ng mayayaman. Di ba tama? Kapag dating ng eleksyon, nakokontrol ang mga mamamayan sa konting baryang ibinibigay na hindi naman sa politiko, ay binoboto nila kung sino nagbibigay sa kanila. Kasi nga mahirap sila. Kaya gusto ng mga mayayaman, manatiling mahirap ang maraming tao para makontrol. Ganon ang nangyayari. Kaya yung mga traditional politician ay palaging nananalo because they control people in their hand. Kasi mahirap sila. Ayaw nilang yumaman ang maraming tao. Ayaw nilang yumaman yung nasa middle E, C, D, E, C. Or CDE rather. Kasi mawawalan sila ng control. Kaya merong mission si Moses kasi oppressed, pinahihirapan under the slavery ang Israel. So let's talk about the mission of Moses. The first encounter of Moses with God is to introduce God through worship. Next slide.
Ang unang encuentro, the first time Moses met the Lord in Mount Sinai or in the burning bush, God is introduced Himself through worship. That's the first encounter, introduce ang Diyos kay Moses, sa Israel, sa tao, kung sino siya. And that is through worship. That is the main mission of Moses. Yan ang pinaka-mission niya. Let us read Exodus chapter 3 verse 12. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who send you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Sabi mo, on this mountain. On this mountain. On this mountain. On this Alam niyo ba sa Old and New Testament, particular sila, napakalaking issue sa kanila kung saan sasamba? Because in the Old and New Testament, they deals where? Saan sasamba? But take a look of this. When the time of Jesus, as to abolish that, it center who? Sabi mo, who? But the Lord introduced God who will worship. Noon, saan? Kaya ang sabi diyan, and God said, I will be with you and it will be the sign to you that it is I who send you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Say after me, on this mountain. That is referring to a particular place of worship. So let us discuss what the Lord did. John chapter 4, 20 to 24. Our ancestors worship on this mountain. Isn't it similar? Our ancestors worship on this mountain. Exodus 3:12 speak about on this mountain. Hindi kaya ito yung reference nila? The Samaritan woman refer to the place of worship. Kasi ang issue sa kanila, ang mahalaga sila saan sasamba. But they did not talk about who or whom to worship. Sino ba ang dapat sambahin? But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. So makikita niyo yung reference. Di ba niled ni Moses ang Israelite to promised land, now known as the Israel, right? Kaya ang kanilang conclusion, ang pagsamba ay naroon sa Israel kasi nandoon ang bayan ng Diyos. That is in the Old Testament time. But you know what? Ganon din ang pananaw ng Samaritan. Pero binuwag yan ni Jesus at this moment that they are talking. Habang sila'y nag-uusap, habang kausap ni Jesus yung Samaritan woman, Jesus is about to abolish that mindset. Where? But place in the word who. Sino ang dapat sambahin? Let us continue read 21. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither this mountain nor in Jerusalem. Tingnan niyo yung progression. Dinidiscredit na ni Jesus yung where. Hindi na mahalaga kung saan ka sasamba, kung sa bundok na ito o kung sa Jerusalem. Now I telling you, sabi niya, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Dinidiscredit ni Jesus, binabakbak ni Jesus yung mindset na kung saan sasamba. Ang binibigyan niya ng emphasis, sino ang dapat sambahin. Kasi nga napakaraming relihiyong naglipana hanggang sa panahon natin. They failed to teach who to worship. Ituro kung sino ang totoo, ang tama, ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kasi yung mga religion, whether we like it or not, with due respect, as I have said a while ago, they did not worship the true God. It is only the Bible is telling who will worship. Sino ang tunay na dapat sambahin. 22, you Samaritans worship what you do not know. It is now introducing the word who. Sabi mo, who? Kasi ang sabi nga, kayong mga Samaritan, you worship what you do not know. Sinasamba nyo ang di nyo kilala.
Sinasamba ninyo ang hindi nyo alam. Hello? Kaya nga hindi po guarantee na may religion ka, automatic na sumasamba ka sa Diyos na buhay. Hindi po ganun yun. Ito po yung dinidiscredit ni Jesus. Sumasamba kayo pero hindi nyo alam kung sino ang sinasamba ninyo. Do you follow? You Samaritans worship what you do not know. We worship, sabi ni Jesus, we worship what we do know for salvation from the Jews. So, Jesus is now leading the Samaritan woman whom to worship and giving an emphasis of salvation. Bakit? Salvation first before worship. Makilala mo muna yung dapat mong sambahin bago ka makasamba. Maibigay mo na yung tamang pangangailangan mo bago ka makasamba sa totoong Diyos. Kaya ang sabi niya, we worship what we do know. For salvation is from the Jews. 23. Yet a time is coming. The Lord is now talking the progressive tense. Present progressive tense. Ibig sabihin, at as of the moment, ngayon na, now na. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Bakit worship God in spirit and truth? Kasi ang sinasabi ni Jesus, ang Diyos na dapat natin sinasamba, hindi nakikita. Hindi isang imahen, hindi isang ribulto, hindi nakikita espiritu. At sa katotohanan, bakit dapat yung totoo malaman mo sa salita ng Diyos sino ang dapat sambahin? That's why this church, Run to Jesus Ministry, we teach who will worship, and that is the living God. His throne is in heaven, God the Father. And Jesus is our mediator. Kaya sabi niya dito, yet time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers that Father seeks. Ang Diyos pala, ang hinahanap niya, yung totoo at tamang sumasamba sa Kanya. Ang linaw ho, meron siyang ikina-qualify niya yung tamang pagsamba at kung sino ang dapat sinasamba. Sabi niya, for everyone, for they are the kind of worshipers that Father seeks. Siya yung hinahanap ng Diyos. Let me continue. The key of God's deliverance of Israel is worship. Okay, verse 4. Bago natin balikan yung next slide. God is spirit, and everyone must worship God in spirit and in truth. Amen? So, in-introduce to Jesus, who? Sino? Andyan pa ho ba kayo? Now, next slide. The key of God's deliverance of Israel is worship. Sa mga nagsusulat, you can just write, the key of God's deliverance of Israel is worship. Ang susi pala para mapalaya ang bayang Israel. Note, chapter 1, the Israel is oppressed. Pinahihirapan, alipin. Sobra na ang kanilang pag-iyak, pagdalamhati. Pinahirapan sila ng mga Egyptian. Bakit? Pagkatapos ni Joseph na mamuno sa Ehipto, namatay siya, ang pumalit sa kanya ay masamang hari ng Ehipto. Nakalimutan yung legacy na ginawa ni Joseph sa Egypt. Kaya nung siya'y pumalit, ang natanim sa kanya, pahirapan ang mga Israelita. Kaya inoppress, inalipin ang bayang Israel sa Egypt. Kaya ang susi para sila'y mapalaya, ma-deliver sa pag-oppress ng Egypt is worship. It could probably in our personal lives, in our family, kung gusto natin ma-deliver ang family in any oppression, probably poverty, probably sickness and disease, ito yung nag-oppress sa atin problema.
Laging may problema, laging may trahedya, laging may trouble, laging may sakit, laging may karamdaman, may kahirapan palagi, laging may kakulangan. Oppression po yan eh. Andiyan pa ho ba kayo? Ang susi ay pagsamba. Andiyan pa ho ba kayo? Tingnan natin sa New Testament, Paul and Silas were delivered from prison through worship. An example, na nung sila'y sumamba, sila'y napanaya sa pagkakakulong. Marahil tayo ay minsan nakukulong sa isang sitwasyon. Di ka makalaya. Paulit-ulit mong ginagawa na alam mong mali pero hindi ka makalaya, kulungan yun. Andiyan pa ho ba kayo? May ugali kang gusto mong baguhin pero hindi mo mabago, kulungan yun. You know, the very key para mapalaya tayo sa kahit anong kulungang meron tayo ngayon? Worship. Anong sabi ng Acts 16, 23 and 24? 16 hanggang 34. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Nangangaral lang si Paul at si Silas ng salita ng Diyos para mga tao maligtas, pero sila ay hinuli. Hindi lang sila hinuli. Noong panahon nila, nag-rule ang Roman Empire. Ang Roman Empire ay malupit sa pagpaparusa. Pinaflag, pinapahalo, pinapadel sa katawan. Pwedeng sa hita, sa puwet, sa likod, basta sa katawan. Hahagupitin kung ilang beses. So, hirap na hirap sila Pablo at Silas kasi sugatan sila sa pambubugbog, pamamalo sa kanila, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang malupit pa, ang masakit pa, ikinulong sila. Wala naman silang kasalanan. Andyan pa ho ba kayo? Kung itong mga taong ito nahirapan, nakulong, pero hindi tumigil sa pangangaral, tayo, hindi naman tayo nakukulong, hindi naman tayo pinahihirapan, hindi naman tayo nilalatigo. Huwag din tayong tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng 24, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Grabe, para silang kriminal kung ituring. Inner cell sa pinakaloob doon sa Bartolina kung tawagin. At sila ay kinadinahan pa. Hindi lang kadena, binantayan pa. Alam nyo ba yung inner cell, pinakadulo yun. Kung tatakas ka, kailangan mong sirain ang unang gate, pangalawang gate, tatlong gate. At yung mga bantay pa. Kaya imposible kang makalaya. Imposible kang makatakas sa bilangguan nung time na yon. But let us see what happened, 25. Sabi ng 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing to God, and the other prisoners were listening to them. Sila ay nanalangin at sumamba sa Diyos. 26. Anong sabi? Suddenly, there was such violent earthquake so that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison's doors flew open and everyone's chains came loose. Dahil lumindol na yanig ang kulungan. Yung kanilang kadena ay natanggal. Yung kandado ng mga pintuan ng kulungan ay natanggal. Because they worship God. Amen. Alam niyo po, nasanay tayong humihingi sa Diyos, wala namang masama. Ang sabi nga ng Diyos, humingi ka. Hanggang ngayon ay hindi ka humingi, kaya hindi ka binibigyan. Pero given na po yun. Di ba mas maganda sumamba ka naman para kung ano naman ang pangangailangan ng Diyos sa iyo na ibibigay mo sa Kanya. Kaya nung si Paul Silas sumamba sa Diyos, na ibigay nila yung pangangailangan ng Diyos sa buhay nila. Anong nangyari? Sila'y nakalaya sa prison. Imposibleng makalaya. Ang daming gates, inner cell, ang daming bantay. Kaya imposible silang makalaya, but because they worship God, they freed from prison. 27. The jailer woke up, and when saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoner had escaped. Bakit kaya? Nung magising yung nagbabantay, ay kukunin niya yung kanyang espada at papatay niya yung sarili niya. Bakit?
Kasi pag yung kanyang mga binabantayang nakakulong ay nakatakas, papatayin din siya. Ang akala niya, wala na sila Paul at sila Silas. Kaya gusto niya nang patayin ng kanyang sarili. Pero ang sabi, verse 28, ito ang nangyari. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." Huwag mong ituloy yan. Huwag kang magpakamatay. Nandito pa kami. The jailer called for the lights, rushed in, fell trembling before Paul and Silas. Nagpakuha siya ng sulo at nagli-dagdag siya tumakbo kila Paul, Silas. Totoo nga, nandiyan pa kayo. Salamat naman, nandiyan pa kayo. Ligtas ako. Pero ang sabi niya, mamamatay din ako kasi nakatakas kayo dahil wala na kayong kadena. But let us take a look at the conclusion. 30. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" You know, worship will open the door to be saved. Papasok ang pagkakataong maligtas kapag ka may sumamba sa kanya. Sabi niya, "Sirs, mga boss, ano bang gagawin ko para maligtas ako?" 31. Ito ang sabi ni Paul at ni Silas. Then they replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved and your household." Andyan pa ho ba kayo? Sumampalataya ka sa... Kaya po, mga kapatid kaibigan, ang tinuturo po ng Bible, ito lang po yung talagang makakapagligtas sa atin. Sabi niya, they replied, "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved, and your household." Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka pati ang buong mong pamilya. 32. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Tingnan nyo, nag-worship, lumaya, nag-share ng salvation, naligtas. Look at the transition and progression. Diba? Nag-worship, lumaya sila Paul, Silas, yung namumuno, nagbabantay sa bilangguan, naligtas pati bahay niya, sambahayan niya. Bakit? Kasi nasira ng Word of God. 33. At the hour of the night, jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. Agad-agad binautismon sila. And 34, the jailer brought them into the house and set a meal before them. And he was filled with joy because he had come to believe in God and his full household. Grabe yung katuwaan nung namumuno na nagbabantay sa bilangguan, naligtas kasi siya, pati ang buong pamilya na naligtas. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? When you worship, many doors will be open to your life and to your family. That's the truth, no? Kaya, doon sa John chapter 4, 20, who? Sa Exodus chapter 3, verse 12, where? Now, another thing, nung nag-worship sila, they were, what? They were delivered. Next slide. The entire kingdom of King Josaphat was delivered through worship and received great blessings. Pag sumasamba pala, hindi ka lang maliligtas, hindi ka lang madidelivered, may blessing pang darating. Amen? Ang sabi diyan, the entire kingdom of King Josaphat was delivered through worship and received great blessings. Saan natin makikita yan? 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Early in the morning, they left for the desert to Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful." 21. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing. Appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness, as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." Sumamba. Ang background nito, lalaban sila sa gyera. Ang lalabanan nila 3 bansa. Laban sa kanilang bansa. 1:3. Outnumbered. Andyan pa ho ba kayo? Pero ang sabi ng Diyos, hindi kayo lalaban, sumamba na lang kayo. Because the battle is mine, not yours. At yun nga nangyari,
Nag-appoint si Jehoshaphat ng worship leader. Sabi mo, worship leader. Pinatawag ang worship team. Sabi mo, worship team. At hindi pala kayo, no? Worship team. Pagka palalabanan, kayo pala ang isasabak sa unahan. So, ang ginawa ni Jehoshaphat, ang inuna niya, yung worship team. O, ngayon, alam nyo na. Pag matinding laban ng church, kayo ang isasabak pala. Verse 22. I'm running out of my time. As they began to sing and praise, the Lord set the ambushes against the men of Ammon, the Moab, Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Habang sila'y sumasamba, anong nangyari? Yung tatlong bansa na lulusob sa kanila, sila naglalaban. Silang nagpatayan. Bakit? Sumamba eh. Kaya kung may nagbabanta sa inyo, sa buhay nyo, sa family nyo, sumamba ka, silang maglalaban, at hindi ka maano, pati pamilya mo. 23, take note. Then the Ammonites and Moabites rose up against men of the Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughter, the men of Mount from Seir, they helped to destroy one another. Yung dalawang bansa, pinagpapatay yung isang bansa, at nung namatay na lahat ng army ng isang bansa, yung dalawa, sila naman naglaban at namatay sila pare-pareho lahat. Walang natira. So, ang ginawa ng Israel, kumanta lang, sumamba lang sa Diyos. Amen? Kaya pag may laban tayo, ang kailangan natin gawin, una, sumamba sa Diyos. Sabihin mo, sumamba sa Diyos. Amen? 24. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the God's army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Nung tinignan na nila, nung pumunta na yung mga sundalo ng Israel, wala na silang nakitang buhay. Ang nakita nila, napakaraming mga sundalo patay. At eto pang maganda, 25. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Lahat ng gamit, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan na naiwan ng tatlong bansa kasi walang natirang buhay kahit isa, patay lahat. Ang natira yung kanilang kayamanan, sandata, equipment, mahalagang bagay, kinuha nila King Jehoshaphat. At ang sabi, 3 araw ang inabot para mahakot lahat. Hello? So, yung bang maranasan yung blessing nyo, 3 araw na hindi pa ubos? Great plunder, great blessing, because they worship God. Andyan pa ho ba kayo? Let us learn to worship God in any situation that we have. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tinignan ko yung background sa Exodus chapter 23, 25, 27. Worship the Lord your God. Sabi mo, worship the Lord your God. Alam niyo ang mangyayari? Sabi diyan, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Hindi lang blessing darating, pati sakit karamdaman, gagaling sa atin. Pagagalingin tayo ng Diyos. Amen. 26. No one will be scary or be barren in your land. I will give you full lifespan. Walang magiging baog at lahat kayo mabubuhay ng napakahaba. Grabe yung blessing pag sumamba, no? Grabe yung pangako. At ito pa yung na-discover ko, no? 27. Bakit nagtalo-talo? Bakit sila naglaban yung 3 bansa? Nalalaban, lulusob sana sa Israel. Bakit? Nakita ko yung sagot sa verse 27 ng Exodus chapter 23. Ito yung sagot. I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. Sabi niya, I will throw confusion. Lilituhin ko ang mga bansang lalaban sa inyo. Kaya ang nangyari, habang sumasamba sila, nalito yung 3 bansa na dapat ang kalaban nila ay Israel, silang naglalaban. Bakit? Dahil nagpadala ng spirit of confusion ng Diyos sa kanila. Amen? I will make all your enemies turn their backs and run. Alam nyo, hindi lang tumakbo yung mga kalaban nila, namatay lahat because they worship God. Sabi ko, ito pala Lord yung background nito.
Ito ang key. Next slide. This is the key. Let my people go so that they may worship me. Alam nyo ho, binanggit yan, Exodus 17:6. Sulat nyo na lang ho. Mababasa nyo yung, let my people go so that they may worship me. Exodus 7:6, Exodus 8, chapter 8, verse 1, Exodus chapter 8, verse 20, Exodus chapter 9, verse 1, Exodus chapter 9, verse 13, Exodus chapter 10, verse 3, and Exodus chapter 10, verse 7. Sabi ko, grabe, inulit-ulit, let my people go. Ang background, bakit ulit-ulit sinabi ng Diyos? Sabi mo, Moses, sa paraon na yan na napaka-sama, sabihin mo, palayain niya ang mga tao ko para sila'y sumamba sa akin. Ayaw pumayag ng parao hanggang sa mamatay ang kanyang panganay na anak at panganay na mga anak ng buong Egyptian people. Inulit-ulit. Ang nakita ko rito, kung meron mang bagay na hanggang ngayon nararanasan nyo pa, ang lagi nyo sasabihin, let my people go that they may worship me. Pagsamba pa rin talaga. Ang kahirapan ba'y palagi nandyan, pagsamba. Nandyan pa rin ba kahirapan? Sumamba. Nandyan pa rin ba kahirapan? Sumamba. At darating ang time, ang kahirapan ay lalaya sa buhay. May sakit karamdaman ba? Sumamba. Andiyan pa rin ba ang sakit karamdaman? Sumamba pa rin. Pasasamba sa pagsamba mo sa Panginoon, yung sakit karamdaman ay gagaling din. Amen? Next slide. The command not to worship idols or gods. Kaya mahigpit ang tagubilin. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Idols, gods, G-O-D, maliit na S, small letter G. Gods, Diyos-Diyosan, idols yan. Saan natin makikita yan? Exodus 20 verse 5, bibilisan ko na lang, wala na akong time. You shall not, sabi dyan, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or in the earth beneath or in the waters below. Huwag kayong gagawa ng anumang imahen na kamukha ng nasa langit, kamukha ng nasa lupa, o kamukha ng nasa dagat o sa ilalim ng dagat. Huwag na huwag tayong gagawa ng anumang imahen. Ipinagbawal yan ng Diyos. Andyan pa ho ba kayo? Kaya siguro, Pastor, bakit hanggang ngayon di kami makalis sa kahirapan? Bakit hanggang ngayon paulit-ulit yung sakit sa amin? Pasalin-salin. Baka may idols pa sa inyo. Ipinagbawal ng Diyos. Andyan pa ho ba kayo? Bakit ipinagbawal? Anong mangyayari pag ginawa mo yan? Exodus 23:24. Ito ang sabi. Exodus chapter 23:24. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Sa mga naging kaugalian nila, huwag niyong gagawin yon. Ano daw ang dapat gawin? You must demolish them or break. Demolish and break. Wasakin nyo, durugin nyo yung mga imahe na yon. Sabi niya, you must demolish them and break their sacred stone to pieces. Kailangan durugin nyong pira-piraso. Bakit? Kasi ang sumpa ay darating hanggang ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sapagkat ang Diyos ay mapanibuguin. Amen? Next, on our conclusion, worship God personally. Sabi mo personally. Dapat personal tayong sumasamba. Huwag tayong didepende sa nakikita mo sa katabi mo o sa ginagawa niya. Ikaw dapat mismo sumasamba ka sa Diyos na buhay. Dapat who to worship. Si Abraham, masyadong personal ang pagsamba niya. Bakit? Umakyat sa bundok, kasama niya si Isaac para ialay ang sarili niyang anak sa pagsamba. Try to imagine, ano pa bang mas personal? Yung sarili mong anak, iaalay mo para sumamba ka sa Diyos. Genesis 25:22, verse 5, natin makikita yun. Sabi ni David, one thing I ask from the Lord, this do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, to seek Him in His temple. Si David, ang puso niya bilang hari, sumamba sa Diyos. Kaya nga, nung ipinanak si Solomon, yung personal na pagsamba niya na gustong-gusto niya palagi nasa presensya ng Diyos. Gusto niya laging mamalagi
sa presensya ng Diyos, pinasa niya kay Solomon. Anong nangyari? Pagdating kay Solomon, God first before anything else. Next slide. God first before anything else. Pagdating kay Solomon, namanan niya yung pagsamba ng kanyang tatay ni sa David na masyadong personal. Sabi niya, ako din, uunahin ko ang Diyos higit sa lahat. Alam niyo anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Solomon first built God's temple. Next slide. Inuna niya itayo ang templo ng Diyos para sambahan. Temple worship. Yun ang inuna niya. 1 King chapter 6 verse 1, mabilis lang po. In the 418 year after the Israelite came out of Egypt. Tingnan niyo yung reference. Analyze the verse. Ang naging reference ni Solomon sa kanyang pagtayo ng templo is Egypt. Kasi alam ni Solomon, ang ginamit para mapalaya ang Israel sa Egypt ay pagsamba. That's why the reference in the 418 year after the Israelites came out of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Sib, the 2nd month, began to build the temple of the Lord. Sinimulan niya na kasi alam niya sa Egypt pinalaya ng Diyos ang Israel, ang mga ninuno niya through Moses because of worship. Pagdating sa 38, verse 38, talon tayo ng 1 King chapter 6. In the 11th year, in the month of Bul, the 8th month, the temple was finished in all its details. According to its specification, he spent 7 years building it. Mga kapatid, anong significance nito? Hindi siya substandard. Hindi siya katulad ng flood control na substandard. Ito, sabi diyan, was finished in all its details according to its specification. Kung ano yung materialis na nakalagay, yun ang ginawa niya. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang ginawa niya. Hindi tinipid, binigay yung best. Ano ang punto? Inunang itinayo ni Solomon muna ang templo ng pagsamba sa Diyos bago niya itanayo ang kanyang palasyo. Kaya pagdating ng chapter 7, chapter 6, hindi mo lang natapos 38. 1 King 6:38, natapos ang temple. Pagdating sa chapter 7, last slide, then after his palace was built in 1 Kings chapter 7. Ano ang punto mga kapatid? Unahin muna ang pagsamba bago lahat. Si Solomon, nakuha niya yung puso ng kanyang tatay na magang malapit sa puso ng Diyos sa pagsamba. Kaya nung siya'y naging hari na, inuna niya muna itayo ang templo ng pagsamba bago ang kanyang palasyo. Sa atin ho, bago natin ayusin ang bahay natin, ayusin muna ang bahay ng Diyos para sa pagsamba. Andyan pa ho ba kayo? Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, kaibigan, lumalim tayo sa pagsamba. Kasi pag hindi tayo lumalim sa pagsamba, di natin nakukuha yung benepisyo ng pagsamba. Hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at pamilya natin. Di ba nakakapagod, laging may problema? Di ba tayo pwedeng maging masaya? Di ba tayo pwedeng mamuhay na wala nang problema? Di ba pwedeng hindi tayo palaging nagkakasakit? Hindi ba pwedeng lagi tayong nagkukulang sa pinansyal? Hindi ba pwede tayong dapat maging masaya din? Lagi namang parang laging malungkot. Bakit ang mga tao laging depressed? Bakit? Ano ba ang kulang? Siguro ho, yung pagsamba. Mga kapatid, sasamba tayo sa Diyos sa oras na ito. Tiyakin natin, ibibigay natin ang ating buhay sa pagsamba. Pag tinaas mo yung kamay mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo.
Pag tinaas mo yung kaliwa, yung kanan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Romans chapter 12 verse 1, we will pray and worship. Pwede bang paki-plus natin Romans chapter 12 verse 1? Anong sabi dyan? Bago tayo sumamba, nais ko lang basahin. Romans chapter 12 verse 1. Ito yung gagawin natin.